Good morning po sa inyong lahat. Ito na naman si Dr. Eugene Tan, ang inyong kaagapay sa tagumpay. At ang ating bibisitahin ngayon ay yung isang layer farm po. Para po kahit papaano meron tayong makita o meron tayong makuhang mga tips sa isang pagpapatakbo po ng layer operation. So iba po kasi pagka malaki ang farm at iba rin pagka maliit. Pero most of the time it all boils down dun sa sinasabi nating pag-improve ng management. So hindi lang po puro gamot yan. So ngayon nandito tayo na tinitignan natin at siguro sipatin nyo rin maigi kung ano yung mga magagandang practices nila na po pwede nyo rin gayahin sa inyong mga operations, no? Para kahit papano ang pag-aalaga kasi niyan never ending na pag-aaral po yan, ang pag-aalaga ng manok, no? Kahit hindi manok, kahit yung iba pong livestock. So ngayon nandito, etong tinitingnan ko ay mga I think mga 7 weeks old na po ito. 7 weeks old na pullets na gagamitin po natin sa pagpapaitlog ng ating mga manok or replacements po sa mga matatandang layer chicken natin dito sa isang farm po na ito. Yan. So makita nyo na kahit medyo marumi yan kasi ang slot na gamit natin dito sa isang building na ito ay kawayan pa, no? Hindi katulad nung nandun sa isang building natin doon na ang gamit natin steel matting, mas madaling malaglag ang ipot. Gayunpaman, wala kayong maririnig na humahalak dito kasi maaga po kami magbukas ng kurtina rito. Importante kasi yung tinatawag na mga ventilation, no? Yung sirkulasyon ng hangin. Yan. At saka yung siyempre yung building. Pagka mababa building, mas madaling mag-accumulate yung tinatawag na ammonia. So pagtagal na ito, magkakaroon ng expansion pa ho ito. Pero double check natin mga classmates. Total naman nandito na rin tayo. Okay, so sara muna natin to. Yan. Wala pa tayong videographer. Kaya subscribe, like, and share our YouTube channel na pwede pong makatulong sa ibang mga magmamanok para ma-monetize tayo. Yan. Okay, so tingnan natin yan nandun. So yung doon lumalabas ay hindi pa natin sila na-expand. Importante kasi yung expansion. So mga 1 week ay iluluwag na natin yon. Dito na dadalhin yung iba. Yan. So yan, nalinis na namin yung ibang building dito. Nasa kaayos na lahat yan. Kailangan yung functionality ng mga waterers natin sigurado. Hindi pa pwedeng yung kung kailan nandun na yung manok nandyan at saka tayo magre-repairs. Dapat during cleaning sinasabay na natin yon. So ito yung mga kapatid, oh. Ito yung mga kapatid, mga classmates. Ito, tinan nyo kapatid, mas malinis kasi steel matting, tapos may screen lang na ganun. Pero ganun pa rin, makikinis at wala kayong maririnig na mga halak kasi mabilis kami mag-expand. Yan. Ganun ka-importante ang ventilation. Dapat tama rin ang dami ng tube feeders para hindi nag-aagawan sa feeds. Gayunpaman, wag rin naman tambakan. Mas maigi na estimahin nyo 1 hour before the next feeding ay halos ubos na yung feeds para po hindi kayo nalulumaan sa mga tube feeders. Okay? So bago tayo lumipat doon sa mga layer, tingnan natin dito sa taas. Alam ko may laman na rin. Ayun, may na-expand na pala. So ibang klase ang sistema rito. Sistema rito ay may double deck kasi kami dito sa boss ko dito sa isang farm na ito. Yan. So ayun, nasa taas na tayo. Ayun. Ayun. Okay, so ito yung sunod. Tanuan, luwag, oh.
Grabe luwag dito. O yan. Kapatid pa ho ito, bagong lipat. Tingin ko hindi pa tapos maglipat dito kasi malinis na malinis pa oh. At kukuha pa yan mula doon sa baba, iaakit dito siguro yung iba. Kuya, ano to? Naglilipat ka pa lang? Ha? Okay. Ilan ang ililipat dito? Kalahati na nandiyan sa baba. So yung kalahati pala nung nandito sa baba. Yung nandun sa pinakababa, babawasan pa yon. Opo, kalahati na dito. Tapos dito na mailalagay sa ano na to. Okay. So ito, kakalahatiin pa pala to. So ubusin mo to. Tapos yung nandun, iluluwag mo lang dito sa harap. Okay, sige. Thank you po. So yun, ganun pala. Di pa nga tapos doon. So yung nandun, yung nakikita nyo na yun, ililipat yun dito sa una kong pinakita. At yung nandun naman sa taas na yun nandito, doon sa pinaka taas na deck ilalagay para lumuwag. Okay? So ngayon, tignan naman natin yung mga layers kasi mga classmates, pagka tayo ay nagpupunta sa farm, importante, although itong pinapakita ko sa inyo, more on physical lang, isa pang kailangan na obserbahan ninyo at gawin po ninyo sa inyong farm ay yung recording. Araw-araw dapat po na i-record yung patay, yung dami ng kinain, yung itlog, tapos kung ilan ang good, ilan yung may mga crack, ilan yung soft shells. Kasi kung araw-araw yung nire-record yun, makikita ninyo may pattern po yan eh. So yung pattern yan o pwedeng magbigay sa inyo ng palatandaan. Baka mamaya may karamdaman na yung ating mga manok. Kaya wag na wag nyong kakalimutan, parang wala lang ang records, pero napaka-importante niyan sa history taking, sa pagtingin ng manok kung may sakit, no, or yung ugali. Kasi bawat farm may kanya-kanyang karakteristik yan. Bawat building may kanya-kanyang performance din ng bawat mga tao natin. So magandang malaman natin kung ano yung mga nangyayari. Kaya dapat nagre-record tayo. So ito, mga bagong lipat ito. Mga 1 month na rin to, no? So check natin. Physical lang tayo, wala tayo sa record, pero habang naglalakad, hinihingal na ako. Habang naglalakad, pinapaalala ko sa inyo gaano ka-importante yung recording. Yan. No, para malaman natin tumataas ba yung production. Pag sa mga ganito na papik pa lang kung tawagin, ibig sabihin papataas, dapat to araw-araw tumataas ang production. Hindi po pwedeng mag-stagnant siya ng isang araw. Tandaan po natin, pag papik ang manok, dapat daily po ang increase ng egg production. Okay? Yan. Tapos habang pa-reach siya o papalapit sa matataas na papalapit na siya sa pinakamataas na antas ng kanyang pangingitlog, paingay na ng paingay yan. So ito, baka mga pagkaganito more or less mga 30% pa lang. Kaya hindi pa masyadong maingay. So dito, nipple drinker na po siya. No? Ito dapat malinis. Kita nyo naman, linis oh. Dapat malinis yan. Hindi pa pwedeng marumi yung mga ganyan. Kasi nainom din sa ganyan ng manok kung minsan. Mas marumi ang manukan, mas malapit po sa sakit. Mas malinis po, mas malayo sa sakit. Yan. Pagka ganyan ang tunog ng manok, yan yung mga nagtatawag po ng mga kanilang mga partner. Nagtatawag ng mga tandang yan. Yan. Yan ang gusto natin marinig. Okay? Tapos dapat ang feeding, ang pagpulot ng itlog, nasa tamang oras, hindi pwedeng pabago-bago po ng oras. Ayun, may mga nalaglag. Ayan, pulutin natin para hindi naman masayang. No?
Tumatalon yung itlog. Ano ba yan? Katibayan yan na napakatibay ng itlog. No? Ibig sabihin, pwedeng magandang feeds. Biro mo, tumalbog doon, hindi nag-ano. Ito naman, may cup drinkers naman. So, pipitikin niya to para uminom doon. No? Kahit iba naman doon sa tinatawag nating na nipple drinker, yung sinabi ko kanina. Ito naman, cup drinker naman ang tawag sa ganyan. Dapat malinis din yan, kita nyo. Importanteng malinis ang inumin. Mas magandang management, mas maganda yung outlook ng inyong mga farm. At kung mas maganda yung outlook ninyo, syempre positive ang tingin natin, mas maganda po yung result. Hindi tayo masyadong stress. Ayan. Ayun, so mga classmates, I hope meron kayo napulot sa araw na ito sa pagpasyal po natin sa Munting Farm dito po sa isa sa aking mga binibisita at isa sa aking mga boss. I hope nag-enjoy kayo at kung nagustuhan nyo po itong ating vlog at tingin nyo may mapupulot kahit konti, inyo pong i-share, mag-subscribe at i-recommenda po ninyo nang tayo po yumaman. So God bless po mga classmates.